Mga kabombot Star Nation, pinawalang sala naman ng Manila Regional Trial Court Branch 15 si Arnolfo Teves Jr. na dating kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental sa kasong murder na isinampalaban sa kanya. Ang pagpapawalang sala na ito ay resulta ng pagpabor ng korte sa kanyang demurrer to evidence. Ibig sabihin, kinatigan ng korte ang argumento ni Teves na mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa desisyon ng korte, nabigo ang panig ng prosekusyon na magpakita ng sapat at matibay na prima facie case laban kay Teves sa nasabing kaso. Ang kasong ito ay nagugat pa noong taong 2019. Sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni dating representative na si Teves, na ang pagpapawalang sala na ito ay isang malinaw na patunay na ang kaso ay isang uri lamang ng harassment laban sa kanyang kliyente. Iginiit ni Attorney Topacio na walang sapat na basihan para na sampahan itong kaso si Teves. Dagdag pa ni Attorney Topacio, mahalagang linawin na ang kasong ito ay ganap na hiwalay at walang kaugnayan sa kinakaharap na kasong pagpaslang ni Teves kaugnay ng pagkasawi ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong taong 2023. Kaugnay ho ng balitang yan, alamin natin ang buong detalye kung paano nga ba ibinasura ng korte itong kasong pagpatay na una nang inihain laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Alamin ho natin ang reaksyon ng Department of Justice maging ng abogado ni Teves. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Iginiit ng Department of Justice na mananatili pa rin sa loob ng kulungan si former Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay sa kabila at matapos siya mapawalang sala sa isa nitong kinakarap na kaso murder sa naganap na krimen noong 2019. Ayon kasi kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi maaaring palayain mula sa pagkakapiit ang dating mamabata sapagkat meron pang ibang mga kaso na isinampal laban sa kanya. Habang paglilinaw naman niya na ang kaguran ay kasalukuyang wala pang natatanggap na opisyal na kautusan mula sa korte, nagkukumpirmang naibasura ang kaso. Kahapon kasi ay ipinawalang bisa o ibinahagi ni Attorney Ferdinand Topacio ang kopya ng pagpapawalang bisa ng Manila Regional Trial Court Branch 15 sa kinakarap ng kaso murder ni former Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Ibinasura na ng naturang korte ang isinampang kaso laban sa dating mamabatas may kinalaman sa naganap na pagpatay o pagpaslang kay former board member Michael Dungog. Pinagbigyan din ng korteng may hawak sa kaso ang inihaing demurrer to evidence ni Arnie Teves Jr. at ilang kapwa akusado. Subalit binigyan din ni Justice Spokesperson Martinez na tanging sa opisyal at otentikadong kopya ng court ruling na ihain sa kanilang prosekusyon ang kanilang pagbabasehan. Samantala, ikinatuwa naman ng kampo ni former Congressman Teves ang inisyong acquittal sa isang murder case nitong kinakarap ng nabanggit. Nanindigan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na ang naturang kaso ay panggigipit lamang kung kaya't isyan namang isang pa laban sa dating mambabatas. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang abogado ni former 3rd District Representative ng Negros Oriental na Arnie Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio. Ito po yung di umano'y pagpaslang sa dating board member na si Michael Dungog noon pa pong 2019. O yung binuhay bigla, ito po ay na-dismiss na po ito sa prosecution level. Ngunit dahil po para iharas si Congressman Teves, biglang binuhay ng Department of Justice sa pamumuno ni ngayong Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. At napatunayan po na walang kakwenta-kwenta at ito ay panggigipit lamang. Dagdag pa niya, naniniwala silang ang mga kasong kinakarap ni Teves ay bunga umuno ng usapin at isyu sa politika. Giyat na abogado na ang pagkakabasura sa kaso ay nagpapakita ng iba pang mga isinampalaban sa kanyang kliyente ay marahil gawa-gawa lamang. Muli, pakinggan natin si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni former Congressman Arnie Teves Jr. Ito pong pinakabagong development dito sa kaso ni Congressman Teves kung saan siya ay naabsuelto sa Branch 15 ng Regional Trial Court of Manila, Branch 15, tungkol po sa di umano'y pagpaslang sa dating board member Michael Dungog ay nagpapakita
na yung mga kaso po laban kay Congressman Teves ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sapagkat siya ay isang kalaban sa politika at maingay na kritiko ng mga maling pamamahala ng Marcos administration. Babalikan Victor Bombo Joy, si former Congressman Arnie Teves Jr. ang siyang itinuturing din o itinuturong nasa likod ng madugong pagpaslang o pagpatay kay former Negros Oriental Governor Roel Digamo. Bukod sa acquittal sa kanyang 2019 murder case ay naharap pa rin ito sa iba't ibang mga kaso tulad ng 10 counts of murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 sa kaparehong korte na 13 counts of frustrated murder at 4 na bilang na attempted murder. Maging sa Branch 12 na Manila Regional Trial Court ay naharap din siya sa isang bilang ng murder, illegal possession of firearms and explosives at iba pa. Kaugnay yan at yung muling pakinggan ang abogado ni former Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio. May dalawa pa po siya, yung regarding Bato and of course yung kay Governor Digamo sa Branch 50 po. Opo, dalawa rin pong murder pero nakikita niyo naman unti-unti na pong na-acquit siya sapagkat talaga pong lalabas at lalabas ang katotohanan. Habang ang Department of Justice naman ay inihayag ang kahandaan sa paghahain ng mga karagdagang legal na hakbang sa oras na matanggap ang opisyal na kopya ng acquittal. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.